yung pakinggan. Okay? Guys, ulitin ko ho, yung success, madali lang po siyang sabihin. Yung success, gusto mo lang ng tagumpay pero may hirap gawin. Maraming iba gusto ng success pero nahihirapan gawin. It's because, eto yung problema. Una, yung doubt. Alam nyo ho, yung duda, isa yan sa magpipigil sa mga pangarap mo. Yung duda. Gusto mo ng success, kaya lang nagdududa ka na kung mangyari ba talaga sa'yo o hindi. Tama? Sino dito nakaka-relate? Especially sa mga first-timer. Na ilang taon mo na to ginawa, ilang buwan mo na to ginawa, kaya lang hindi ganun agad kalaki yung kita. So that's normal. Kasi ang binibuild mo pa lang dito is your experience, binibuild mo pa lang dito is yung learnings. Kaya nga sabi ng upline mo, attend ka lang ng attend ng training. Sabi nga, the more you learn, the more you earn. Pero the moment ginagawa mo tong business, believe me, if you want to become successful, marami ka talagang pagdadaanan. Andun yung pagtatawanan ka. Andun yung sasabihin ka ng kaibigan mo na hindi totoo yan, scam yan, pyramiding yan. Even your family, isa yan sa mga magdududa sa'yo. Even your family, isa yan sa magre-reject sa'yo. The question is, kaya mo bang ituloy yung laban para sa pangarap ng pamilya mo or pangarap para sa sarili mo? Doon tayo nagkatalo-talo. Baka mamaya until now nagdududa ka pa rin kung mangyayari sa iyo yung pangarap na nangyari sa iba. Kung mangyayari sa iyo na pwede kang kumita ng almost 10 million or 20 million. Dito sa company natin na pwede kang kumita ng milyon-milyon. Kung kaya rin ba sa iyo mangyari na nangyari sa iba tulad ni Upline Janet Mauhay. Guys, lahat ng success na meron kami ngayon, nagduda lang kami before, pero nilabanan lang namin yun. Kasi alam namin sa sarili na hindi talaga makakatulong yung duda. Yung duda na baka mamaya hindi mangyari sa amin. Nagets? Kaya kung gusto mo magtagumpay, kailangan start from now. Tanggalin mo yung duda mo sa sarili mo. Yung duda na baka malugi, yung duda na baka walang mangyari. Nagets? Guys, hindi mo na pwedeng matanong, hindi mo na pwedeng sabihin na mangyari ba o hindi kasi ang dami nang nagpapatunay. Ang company natin, 19 years na po, ang dami ng OFW na nakaway for good. 20,000 naging millionaire dito sa company natin. So, ibig sabihin, nasa sayo lang yun, nasa isip mo lang yung duda. Tama? Yung duda na baka maya walang mangyari, yung duda baka hindi mo kaya. Especially sa lahat ng mga full-timer, guys. After 6 months contract, dapat yung lakas ng loob mo, dapat yung duda mo na, yung duda dapat pipigilan mo yan. Marami kasing iba gusto mag full-time pero after 6 months contract, ang sasabihin hindi ko kaya hindi ko kaya ituloy, hindi ko kaya yung bills na bayarin. Maraming mga ganon. Guys, start from now, wag ka nang magduda sa mga mangyari. Gets? Kailangan mo lang gawin ng gawin. Believe me, lalakas at lalakas ka dito. Believe me, gagaling at gagaling ka dito. Kaya ka lang naman nagdududa, it's because hindi mo alam kasi bago ka pa lang. Kaya ka lang naman nagduda sa ngayon is because normal talaga bago ka pa lang eh. Pero pag tinuloy-tuloy mo to, gagaling at gagaling ka. Merong mangyari sa'yo. Gets? Do you think nangyari sa amin yung kung anong meron sa amin ngayon? Kung nagduda kami before? Hindi. Nilakasan lang din po yung loob ng bawat isa. And that's the reason kung bakit narating yung anong success na meron ngayon. Okay? Okay, ano pa yung problema? Ang pangalawang problema ng iba, bakit maraming nagki-quit or maraming tumatagal na hindi nakuha yung success, ito yung problema, yung takot. Pakitype naman, fear. Guys, sabi nga, ang takot nasa sarili mo lang yan. Yung fear of rejections. Yung fear na baka, alam mo yun, yung takot ma-reject. Yung takot ka sa sasabihin ng iba. Guys, eto lagi mo tong tandaan. Kung nangangarap ka lang para sa opinion ng ibang tao, huwag ka nang mangarap. Kasi nangangarap ka lang dahil sa opinion ng ibang tao, sasabihin nilang negative. Kailangan gawin mo to kahit anong sabihin ng ibang tao. Gawin mo to kahit hindi suportado yung pamilya mo. Gawin mo to kahit hindi suportado yung asawa mo. Dapat lakas ng loob, huwag kang matakot humarap sa rejections. Huwag kang matakot humarap sa responsibility. Lalo sa mga naghahandle ng habers. Kung gusto mo talaga lumaki yung grupo mo, start from now. Lakasan mo loob mo. Start from now. Kung gusto mong lumaki yung network mo, kung gusto mong lumaki yung empire mo, start from now. Huwag kang matakot sa lahat ng responsibility.
Sa lahat ng OFW, kapatid, kung gusto mo talagang magtagumpay, pag sinabi ng upline mo, VIP account, dapat itudo mo. Kasi binuhos na ng upline mo, ito yung sistema, ito yung pinaka-technique. Bakit maraming nakakuha ng milyon? Bakit maraming kumita ng milyon in less than how many years, in less than how many months? It's because yun yung secret. Kaya lang yung takot mo, takot ka malugi, takot ka ma-scam, takot ka alam mo yun, ang dami mong takot sa sarili mo. Nagets? Alam mo alam mo yung katotohanan, ang dapat mong ikakatakot, ito yung pinakadapat katakutan mo. Try to imagine, kung ilang taon ka na sa pagiging OFW, until now, wala pa rin nangyayari, dapat doon ka matakot. Kasi try to imagine, 10 years ka nang nag-OFW, tapos until now, parang wala pa rin nangyayari. Believe me, doon ka matakot. Kasi pag inulit mo after 10 years, sigurado yan, 20 years of your life, ibig sabihin, patanda ka ng patanda, tapos parang walang nangyari. Dapat ang mindset mo dito, kapatid, alam mo naman talaga yung company legal, alam mo yung company na meron talagang pwedeng mangyari. Dapat all out mo. Dapat lakasan mo loob mo, huwag kang matakot. Lahat ng nagtagumpay dito, lakasan ng loob. Lahat ng nagtagumpay dito, wala silang takot umarap sa rejections, wala silang takot umarap sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Nagets? Hindi ako naniniwala na takot ka. Kung bakit andyan ka sa ibang bansa, lumaban ka, it's because para sa anak mo, it's because para sa loved ones mo. Nagets? Pero kung naniniwala ka na ito yung last card para magbago buhay ng pamilya mo, then kailangan mo lakasan loob mo. Huwag kang matakot pag sinabi mag-uwi ka for good. Pag dineclare mo next year, uuwi na ako for good. Dapat panghawakan mo yan. Huwag kang matakot magutom, huwag kang matakot ma-reject, huwag kang matakot maubusan ng panggalaw. That's normal. Kaya lang naman kasi natatakot tayo, it's because parang feel natin, wala na tayo, wala nang mangyari. Alam mo yun, guys, isa sa mga story ko yan. Ang pinanghahawakan ko lang dito nung time ako nag-full-time, guys. Lagi po itong tandaan. Nag-full-time dito ng karamihan, yung iba wala talagang panggalaw. Nag-full-time din yung iba, ang baon-baon lang talaga yung lakas ng loob. Kasi kahit milyon yung pang full-time mo, pag mahina yung loob mo, pag matakutin ka, hindi ka tatagal dito. Kaya ang labanan dito, dapat batok manhid ka. Sa lahat ng pagsubok na ibabato sa'yo, sa lahat ng challenge na ibabato sa'yo ng universe. Nagets? Ita-challenge ka talaga, believe me. The moment magseryoso ka, the moment gusto mong magtagumpay, the moment gusto mong may marating sa buhay, ipaparanas talaga sa'yo. Ipaparanas talaga sa'yo na kung luluha ka talaga. Kung mahihirapan ka at mahihirapan ka talaga, pero believe me, tandaan mo lang yung sasabihin ko, God will provide. Lahat ng pangangailangan mo ngayon, meron at meron talaga. Kaya huwag kang matakot humarap. Kasi marami dito nag-full-time, wala din namang pang full-time noon. Lakasan lang din ng loob. Pero kung naniniwala ka, God will provide. Paano ko napapatunayan? Wala kang nakitang ibon na bumagsak sa lupa, namatay ng dahil sa gutom. Tama-tama. Sino dito nakakita na lumipad ang ibon, bumagsak, tapos namatay sa lupa? Walang ganon. So ibig sabihin, bago na-create ng universe yan, lahat ng pagkain nakaprepare na yan. So ibig sabihin, kung yung ibon hindi pinabayaan, ibig sabihin, how much more ikaw anak ng Diyos? How much more ikaw anak na tao? Tama? So dapat huwag ka matakot. Huwag ka matakot tumarap sa lahat ng pagsubok. Lakasan mo loob mo. Kaya? Okay. So may natutunan. Marami kasi iba nagki-quit. Marami kasi iba nawawala ng gana. It's because yung takot. Takot sa bayarin, takot sa bills, takot tumarap sa rejection, takot tumarap sa responsibility ng downline. And that's the reason nawawala sila. Ang totoo doon ka gagaling. Ang totoo doon ka talaga maging successful. Ano pa? Third, pinakapangatlong dahilan kung bakit maraming nawawala at nababagalan. Ito yung problema, laziness, yung katamaran. Paki-comment nga, laziness. Salot ho sa lahat ng OFW na kahit Ramadan ngayon, na kahit sobrang busy mo ngayon, pero gumagawa ka talaga ng paraan. Salot sa lahat ng OFW na papasok ng CR, magre-reply ang ka-upline.
Papasok lang ng CR para maka-join sa meeting, maka-join sa mga trainings. Salute po kami sa inyong lahat. Kasi kung gusto mo talagang magtagumpay, meron at meron ka talagang ilalaan. Marami kasing iba, gusto ko magtagumpay, gusto ko makauwi for good. The problem is, kaya mo bang maglaan ng time? Kaya mo bang maglaan na kailangan wala sa bukang bibig mo na busy ka? Guys, alam ko naman talagang busy ka. Walang OFW na hindi busy. Kaya na dumating sa iyo yung opportunity na to para yung pagiging busy mo, hindi habang buhay busy ka sa ibang bansa. Na yung sarili mong anak sa Pilipinas na hindi mo naaalagaan. And that's the reason bakit dumating sa iyo yung opportunity na to. Nagets? Kailangan mo lang talagang, alam mo yon, kailangan wala sa bukang bibig mo na yung katamaran. Yung pag-click pa nga lang ng link ng Zoom, hindi mo magawa, pagyaman pa kaya eh. Tama? Kaya yung time, sa mga oras na to kapatid, sa mga oras na to, pwede ka naman na matulog eh. Sa mga oras na to, pwede mo pang kausapin yung pamilya mo eh. Pero bakit nandito ka sa loob ng Zoom? Pero bakit kailangan mo maglaan ng ilang oras para umatin ng training? Ang tawag doon, extra time para sa pangarap mo. Kasi alam mo sa sarili mo na kahit ilang taon ka sa ibang bansa, walang mangyari. Nagets? Kaya kailangan dito, wala sa iyo sa bukang bibig na hindi mo to kaya. Wala sa bukang bibig mo yung tamad ka. Walang yumaman na tamad, tandaan mo yan. At hindi ako naniniwala na tamad ka. It's all about priority. Baka mamaya hindi mo lang to priority. Baka mamaya hindi mo lang to naintindihan. Kaya sa lahat ng mga OFW, saludo po kami sa inyo. Alam ko puyat ka, alam ko pagod ka, alam ko gutom ka. Pero kailangan mo tong gawin eh. Kasi alam mo sa pamilya mo maraming nag-aantay dito sa Pilipinas. Alam mo sa sarili mo na maraming mga pamilya mo dito nag-aantay na nag-wish na sana nung Pasko nandito ka na, sana pagdating ng New Year dito ka na. Pangarap ng anak mo 'yan. Pero wala kang magawa kahit pagod ka, wala kang magawa kahit gutom ka, wala kang magawa kahit puyat ka. Umattend ka ng training, kailangan mo talagang gawin 'to. Maraming ngang nakagawa eh, tama? Lalong-lalo na sa lahat ng mga full-timers. Guys, kung malapit na matapos yung contract mo, mas dapat kailangan mong galingan. Mas dapat kailangan mong isagad yung hataw mo. Hindi pwedeng puyat ka. Hindi mo pwedeng i-reason pagod ka. Hindi mo pwedeng i-reason gutom ka. Hindi mo pwedeng i-reason kulang tulog mo. Ang totoo, tamad lang naman talaga eh. Yun yung katotohanan. Binagsak na yung pinakamalupit na sistema. Kumpleto na yung trainings. Pero nasa sa atin yung problema. Nagets? Kasi isipin mo to kapatid. Wala kang karapatang magsabi na umayaw ka na. Wala kang karapatang magsabi na pagod ka na. Wala kang karapatang magsabing pagod ka na. Alam mo yun, gutom ka na, marami ka ng problema pinagdadaanan, lalong-lalo na kung isa ka sa breadwinner ng family. Try to imagine. Balik na rin natin yung sitwasyon. Sa lahat ng kabataan right now, makinig ka. Dapat mas kailangan mong ikahiya yung sarili mo na lagi kang nagrereklamong pagod, na lagi kang nagrereklamong tulog, na lagi kang tulog sa higaan, na halos ang dami mong tulog compare sa hataw. Then, I want to realize right now, makinig ka. Alam mo, hindi mo lang maintindihan. Isipin mo to, bago nilabas yung bata sa mundong to, bago tayo nilabas sa mundong to, 9 months preparation sa tiyan yan. After 9 months, pag nilabas ka sa mundo, 1 year hanggang 16 years old, bago ka bitawan ng nanay mo. So ilang taon yun? More than 20 years kang andon sa poder ng nanay mo. Ngayon, isipin mo to. Kung 9 months pa lang, nagsasabi ng pagod na yung nanay mo. 5 months pa lang, nagkikwit na nanay mo, do you think nandito ka sa mundo? Umiiyak din yan, napapagod din yan, nagugutom din yan, napupuyat din yan. Kaya lang, may rason niya bakit kailangan niyang ituloy. It's because mahal ka niya. It's because ikaw yung nagpapalakas ng loob. So dapat baliktarin mo rin yung sitwasyon. Ikaw naman yung mag-sacrifice. Ikaw naman yung magpuyat. Ikaw naman yung maglaan lahat ng challenge. Ikaw naman tumanggap lahat ng challenge, lahat ng pagsubok. Dapat ang magiging motivation mo yung parents mo. Do you get my point?
Baka katamaran lang ang problema, bakit mabagal? Kasi tandaan mo to, walang yumaman na tamad. Next topic. 4. Tama o tama, hatred. Guys, ito yung problema ng iba. Alam nyo, pag may hatred ka, parang mismo sarili mo yung nilalason mo. Ganto yan. Kunwari, ikaw yung may-ari ng bahay. Tapos may dumating na bisita. Lahat ng bisita mo may kanya-kanyang mga dala na mga bagahe. Ang bagahe na to, ito yung mga dala-dala basura. Ikaw yung owner ng bahay, do you think papayag ka lahat ng bisita mo darating sa bahay mo magdala ng basura? Di ba hindi ka papayag? So ibig sabihin, yung puso mo, yung utak mo, dapat hindi ka rin dapat tumanggap sa lahat ng mga hatred, hinanakit galing sa ibang tao. Okay lang yung ibang tao manakit sa'yo. Okay lang ibang tao na magbitaw ng masakit na salita sa'yo. Pero as long as kaya mong magpatawad sa lahat ng bagay, dapat intindihin mo yun. Kasi pag nagtanim ka ng galit sa puso mo, believe me, hindi ka gagalaw. Pag nagtanim ka ng galit sa puso mo, maniwala ka sa akin. Lalong-lalo na sa lahat ng mga downline na minsan may mga uplines talaga na minsan makakabitaw ng, lalo sa mga full-timer. Iko-correct ka talaga ng apply mo para magtagumpay ka. Itatawid ka talaga. Sasabihin talaga sa iyo matitindi para magbago ka. Okay lang masaktan ka, basta magbago lang buhay mo, okay na yon. Kaya lang yung iba parang emotionally, kaya lang iba madrama eh. Nagtatanim agad na galit eh. Bakit ganun si upline? Bakit ganun si upline? Pati pa naman yung personal life ko, pinakailaman. Pag sinabi ng upline mo, bawal magjowa-jowa, tapos ikaw mismo nagagalit ka. So ang tendency, ikaw na leader, ikaw na full-timer, ang tendency lalabas ka ng hub, ang tendency maglalaan ka ng hatred, ang tendency galit ka na ngayon. So lahat ng wisdom na akala mo, pinakailaman yung buhay mo, pero the truth is para magbago buhay mo. Kaya start from now, okay lang po ba? Tanggalin mo kung sino man yung hinanakit sa'yo, patawarin mo na lahat yun. Ayoko nga invite nun. Ayoko nga invite yan kasi inagaw yung boyfriend ko, inagaw yung girlfriend ko eh. Ayoko nga invite yan. Alam mo yung may mga ganong hatred until now, hindi pa rin makalimutan. Kaya start from now, patawarin mo na yung mga tao nagkasala sa'yo. Imagine kung aakit ka ng bundok tapos may dala-dala kang baga, hindi ka makaakit na mabilis. Tama? Okay, next. Binanggit ko na lahat ng negative. Binanggit ko na lahat ng negative. Bakit maraming nawawala? Bakit yung iba nababagalan? Yun yung totoo. So tandaan mo yung apat na yun, dapat kailangan i-correct mo sarili mo. Dapat tandaan mo yun na hindi dapat kailangan pumasok sa sarili mo yun. Yung tamad, yung hatred. Tama? Ano yung ipapalit, coach? Ano yung ipapalit? Ito yung love. Okay, topic natin, love. Pakitype, love. Guys, bakit yung upline nyo, pakisabi yung upline mo, pwede ba sabihin mo sa comment box, upline, I love you. Huwag ka mahiya. Narinig ba ng upline mo o hindi, pero I'm very sure nababasa yan. I-comment mo, upline, I love you. Bakit mo sinasabing love? Ang laking factor para magtagumpay ka pag mahal mo ginagawa mo, pag mahal mo community mo, pag mahal mo grupo mo. Tandaan mo to, pag hindi ka masaya sa isang bagay, mabilis ka mapagod, mabilis ka magalit, wala ka ng gana magtrabaho. Imagine mo kung lagi kang galit sa amo mo. Ang lagi mo nakikita yung pangit ng ugali ng amo, pangit ng pagmumukha ng amo mo. Tama? Pero pag love yung pinapairal mo sa loob ng bahay, mahal mo ginagawa mo, believe me, hindi mo maramdaman yung pagod. That's because love mo. Gets? Kaya sa lahat ng mga nasa hub, mahalin mo lang yung grupo mo as part of family. Mahalin mo yung kasama mo sa hub. Dapat hindi ka magtatanim ng hatred, hindi ka magtatanim ng galit kanino man. Alam nyo ho, bakit ko sinasabi kailangan mag-say I love you ka sa upline mo? Ito yung katotohanan. Hindi mo man alam kung ano yung pinagdadaanan ng upline mo, pero bakit kailangan niyang lumaban? Pero bakit kailangan niyang mag-grind? Pero bakit kailangan niyang ituloy? May problema din ba yan? Meron yan.
May pinagdadaanan din ba yan? Meron yan, hindi mo lang alam. Pero dahil mahal niya yung ginagawa niya, pero dahil love niya yung community niya, as long as andyan kayo nag-stay, tutuloy at tutuloy yan. Nagets? Isa yan sa nagpapamotivate, kaya salute sa lahat ng mga upline. May kita ka man o wala, pero tumutuloy-tuloy ka dahil mahal mo ginagawa mo, saludo po ako sa inyo. Yung halos ang gumagalaw, strong side, pero bumabakbak ka pa rin dahil love mo ginagawa mo, dahil love mo yung leader mo. So para magtagal ka dito, mahalin mo lang yung ginagawa mo everyday. Hindi ka mapapagod. Do you think pag hindi namin love yung mag-talk, hindi namin gusto yung mag-talk namin, magsalita, baka 1 hour pa lang, baka 2 minutes pa lang, wala na, pagod na kami. Lahat ng speaker nagtutok dito, mahal tong ginagawa na to. Napapagod? Oo naman, normal napapagod. Nawawala ng gana? Oo naman, normal nawawala ng gana. Kaya lang, dito kami masaya eh. So hindi namin random kung pagod o hindi. Hindi namin ma-all out lahat ng talk, hindi namin ma-all out lahat ng galaw namin pag hindi namin mahal ng ginagawa namin. Kaya pag na-reject, smile. Pag napagod, smile. Pag walang pagkain sa hub, smile. Naglalakad ka man, smile. Wala ka man pamasay, smile. Learn to smile every day. Ang problema kasi lang iba ang laging nakikita yung negative. Ano ba yan? Laging pagkain, tuyo. Ano ba yan yung kasama ko sa hub? Di mala bumibili ng sabon. Ang dami mong reklamo. Mahalin mo lang lahat ng challenge. Believe me, pag inuna mo mahalin lahat ng challenge, yung success given na yun. And that's the reason kung bakit nag-stay yung mga apply nyo. And that's the reason para tumagal ka, kailangan mahal mo to. Gets? Okay. Pangalawa, kailangan mo dito. Next. Faith. Ito na. Yung paniniwala. Guys, yung faith, kailangan mo talaga to, believe me. Darating talaga yung point na minsan ikaw na lang talaga matitira. Sa pagtubad ng tagumpay, sa pag-abot ng pangarap, minsan hindi lahat talaga ng downline mo sasabay. Hindi lahat talaga ng napapasali mo sasabay. That's the truth. Hindi lahat sasabay para makuha yung tugatog ng tagumpay. Pero ang tanong dito, maniniwala ka pa ba the moment umiiyak ka? Maniniwala ka pa rin ba sa taas na kayang ibigay sa'yo pag gutom ka? Maniniwala ka pa rin ba na kayang ibigay lahat ng pangarap mo pag marami kang challenge na pinagdadaanan? Gets? Kapatid, hindi ang mundo mag-a-adjust sa'yo. Pagod ka man, puyat ka man, namatayan ka man, hindi ang mundo yung mag-a-adjust sa'yo. Kailangan mong lumaban, kailangan mong rumatrat, kailangan mong mag-work hard. Kahanggat buhay ka, tuloy at tuloy yung trabaho mo. So dapat hindi ka mawalan ng pag-asa. Pag may tinanggal na tao sa'yo, accept. Hindi mo alam ang purpose ng Lord para sa'yo. So dapat paniwalaan mo pa rin na kaya ibigay sa'yo. Marami kasing iba dito nawawalan ng gana, it's because tinanggal yung downline niya. Inalagaan ko to Lord eh. Pinakain ko to Lord, pinalaki ko to eh. Kaya lang wala ka nang magagawa dun eh. Tanggapin mo ang katotohanan, people come and go. Pag mabilis ka mag-move on, believe me. Gagaling at gagaling ka dito, tatagal at tatagal ka dito. As long as your faith na kayang ibigay sa'yo, as long as your faith na kayang ibigay sa'yo lahat ng pangarap mo, dapat until now maniwala ka pa rin na kahit nag-iisa ka na lang, dapat until now maniwala ka pa rin na kaya mong marating yung tugatog ng tagumpay. Na kahit pamilya mo hindi na sumusuporta sa'yo, na kahit asawa mo hindi sumusuporta sa'yo, even your anak hindi suportado sa'yo. Pero as long as may paniniwala ka sa sarili mo, may paniwala ka sa taas, darating yung time, mabibigla ka na lang, hala, ito na pala ako. Gets? Do you think nagduda din yung mga upline nyo? Do you think mahina din yung paniniwala ng upline nyo? Of course. Nag-start din sila sa ganun. Kaya lang, umatin sila ng training, this kind of training, fast up online, fast up on-site, nare-remind sila ng nare-remind. Hanggang lumakas yung paniniwala nila.
kaya mo pa bang maniwala na kahit nag-iisa ka na lang, na kaya mo pa bang maniwala na kahit sadsad ka ng problema, kaya mo pa bang paniwalaan na kayang ibigay sa iyo ng universe lahat ng pangarap mo pag marami kang problema pinagdadaanan sa pamilya mo? Or baka mamaya naniniwala ka lang kasi it's because may good news na dumating sa iyo. Baka mamaya naniwala ka lang it's because positive nangyari sa iyo everyday. Ang tanong dito, kaya mo pa bang maniwala na kahit 3 months wala kang PN, na kahit 2 months walang pumapasok? Iyon yung tanong. Na akala natin pinapahirapan tayo. No, hindi naman sa ibibigay para pahirapan ka. It's a challenge. Kaya yan binigay sa atin yung problema. Kaya binigay sa atin yung challenge. Guys, ang tawag niyan, taste lang po ng universe yan. Kung deserve mo ba talaga ibigay yung tagumpay para sa'yo. Kung mag-stay ka, ibig sabihin deserve mo. Gets? Okay, next. Pangatlong positive na kailangan mo. Courage, lakas ng loob. Okay. Tulad kanina, yung makitang bato, yun yung problema mo, ang laki nun, bigat nun. Tapos ikaw yung tumutulak. Yung lakas ng loob. Guys, wala nang ibang tatawid para tuparin yung pangarap. Wala nang ibang gagalaw, wala nang ibang tumatrabaho para matupad yung pangarap. Wala nang ibang maglakas ng loob para maputol ng kahirapan ng buong angkan ng pamilya mo. Wala na. Sino aasahan mo, anak mo? Sino aasahan mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo? Guys, kung bakit nasa loob ka ng Zoom right now, ikaw yung dinala ng universe para magbago buong family mo, para magbago buhay niyo. So ang tatrabaho, ang maglalaan ng lakas ng loob, ikaw, wala nang iba. Ang humarap lahat ng pagsubok, ikaw. Ang humarap lahat ng rejections, ikaw. Ang mapapagod, ikaw. Ang mapupuyat, ikaw. Ang iiyak ng problema, ikaw. Pero ito tanong, pag yumaman ka naman, sino magdadrive ng sasakyan mo, upline mo o ikaw? Gets? Nasa dulo ang reward. The question is, kaya mo bang lakasan loob mo? So wag kang duwag. Alam mo yon? Wag kang duwag. Pag may problemang pinagdadaanan, harap. Wala ka mang panggalaw, harap. Wala mang maniwala ibang tao sa'yo, basta ikaw naniniwala, lakasan mo loob mo. Kasi sa ayaw at sa gusto mo. Kaya nga yung iba, di ba, para lumaki katawan mo, ano gagawin? Magbuhat ka ng magbuhat. Do you think nasasaktan katawan? Nasasaktan eh. Kaya lang yun yung paraan para gumanda katawan mo. Yun yung paraan para lumaki katawan mo. So yung kutsilyo, kailangan, alam mo yun, hasain ng hasain. Umaapoy pa yan eh. Kung may buhay lang yung kutsilyo, matagal lang nagre-reklamo. So yun yung paraan para tumalim. So ikaw dapat ganun. Para magtagumpay ka, para lumakas ka, so kailangan mo talagang hasain ang problema. Kailangan mo talagang hasain talaga lahat ng pagsubok. Harapin mo talaga kasi doon ka talaga gagaling eh. No choice ka talaga eh. Gets? Okay, ano pa? Next. Last na positive na kailangan mo, hardworking. Ito yon. Yung dagdag effort. Ang problema kasi ng iba, example, 6 a.m. ang sleep. Wala, 5 a.m. pa lang, prepare na eh. Guys, kung sino yung hardworking sa hub, sila yung may maraming production. Yung tipong 6 a.m. sleep, tapos nag-advance ka pa ng 2 hours. Pag sinabi upline mo, tulog is 7 hours. Tapos talagang naglaan ka pa rin ng effort. So ibibigay talaga sa'yo. Hardworking ang tawag doon. So sa lahat ng OFW kapatid, sinabi ko kanina, alam ko puyat ka, alam ko pagod ka, lalo pag Ramadan ngayon. So no choice ka talaga, kailangan mo talaga umatin ng training. Ang tawag doon, hardworking. Kailangan mo talaga mag-prospecting, ang tawag doon, hardworking. May pinagdadaanan ka man, kailangan mong ituloy. Kasi alam mo sa sarili mo, ito yung last card.
Ito yung alas mo para makauwi ka na for good. Ito yung alas mo para hindi ka natatagal ng ibang bansa. So kailangan mo maglaan ng another effort. Kailangan mo maglaan ng another trabaho. Alam ko pagod ka sa trabaho mo. Alam ko naman yun eh. Alam naman natin lahat yun eh. Pero that's the reason kung bakit maglaan ka another effort. Para meron talagang mangyari. Gets? Okay. So next topic, I think tapos na yung topic ko. Ayun. So guys, maraming salamat sa lahat ng nakikinig and I'm sure marami kayong natutunan and I'm sure natapik kayo. I'm sure nabuhayan kayo. Kaya congrats sa lahat ng attend. Congrats sa lahat ng umattend. We have 300 participants right now. Guys, ulit-ulitin mo lang yung training na to. Believe me, gagaling at gagaling ka. God bless everyone. FFI, L Community, back to our host. This is how legends are made. This is how legends are made. Alright, thank you so much, Mentor Jomar. Grabe, sobrang natapik ba ang lahat? Sobrang nadamdam nyo ba yung energy na binigay ni Mentor Jomar sa ating lahat? Grabe, no? I-comment nyo naman dyan, guys. Pasalamatan naman natin yung oras na binigay ni Mentor Jomar sa atin. Yung energy na binigay at binagsak niya sa atin. I know for sure, sobrang dami yung natutunan at natapik kayo. Kaya congratulations and sa lahat ng mga bagong pasok. Congrats kasi ito na guys, ito na yung pinaka-exciting part. Kaya right now sa lahat ng mga OFW leaders natin at sa lahat ng mga participants natin, okay lang ba na mag-on-cam po tayo kasi itong next na tatawagin ko. Andito na tayo guys, so napaka-exciting. Kaya make it sure mo na nakafocus ka pa rin. Diba? So, lalo na sa mga leaders natin dyan na simula una hanggang ngayon nakinig pa rin nakita ko. Kaya right now guys, okay lang ba? Magpalambing ako sa inyong lahat na naka-focus at naka-open cam po kayo. Diba? So, namnamin niyo po yung taong magbabagsak right now kasi for sure ako, talagang marami kayong matutunan sa taong to, mai-inspire kayo, halo-halo yung mararamdaman niyo. Kaya right now, hindi ko na patatagalin ba, but before that, okay lang ba paki-comment naman ng I am very excited. Kung excited kang makinig sa taong to, ma-inspire sa taong to, lalo na sa mga OFW leaders natin na gustong-gusto nang makaipon at makapag-for good, make it sure mo na naka-open cam ka. So, syempre, tignan ko muna kung ready na ba ang lahat at naka-open cam na ba ang lahat. Kasi itong taong to, guys, kailangan nyo makinig sa taong to kasi for sure ako marami kayong matutunan dito at mas maa-absorb nyo yung energy at yung ibabagsak niya kapag naka-open cam kayo as a respect ng ating speaker. Hindi ko po siya tatawagin hanggat hindi ka po naka-open cam, di ba? Even though kahit busy ka, okay lang yan, i-on cam mo lang yan at naka-focus ka dapat right now. Alright, so once again, ayan, hindi ko na patatagalin pa, but before that, let's watch this video.